Tio Romulo, salamat po sa pagsama sa akin para ibili ng gamot si Itay. Kung kailan naman kasi gabi na, saka niya sinabi sa akin na ubos na ang gamot niya eh. Ayos lang, Rosalie. Ang mahalaga ay makainom ng gamot si Kuya Julian. Talagang tuluyan ng nanghina ang kanyang katawan. Ang sabi po ng doktor eh, humina na po ang kanyang baga dahil pinabayaan niya na matagal ng kanyang ubo at sipon. Nauwi tuloy sa tuberculosis. Oh, ayan na ang bahay niyo. Dalayan na nating pumasok at lumalakas na ang ulan. Basa na rin tayo, oh. Hindi sapat ang payong kasi may kasamang hangin. Oo nga po, mapapainom ko na ng gamot sa Itay. Kanina pa siya inaatake ng ubo niya eh. Mauna na po kayong pumasok at isasabit ko lang itong payong. Diyos ko! Rosalie, ang Itay mo! Patay na siya! Kinakain siya ng walang hiyang awok! Ano po? Patay na ang Itay ko? Oo, nandito sa loob ng bahay niyo ang awok at pinatay niya ang Itay mo. Estorbo kayo sa pagkain ko! Umanda kayo sa akin! Halika na, Rosaline. Tumakbo na tayo. Humingi tayo ng tulong sa mga kapitbahay. Tayo na po, Tio Romulo! O mga kapitbahay! Tulong! Hinahabol kami ng aswang! Mas mabilis ako sa inyo! Saan kayo pupunta, ha? Kakainin ko kayong dalawa! Huwag ka lalapit! Layuan mo kami! Ah! Madalas kong marinig noon sa aking ama ang mga salitang, kapag buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Kapag nanalo ka ngayon sa isang labanan, huwag mong iisipin na ikaw ay magaling dahil tiyak na mayroong darating na tatalo sa iyo na mas magaling. Yan po ang napatunayan ko sa aking naging karanasan, Sir Jupiter. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rosaline. Tubong Quezon Province, pero dito na nanirahan sa Montalban, Rizal. Hindi naman po ako mahilig noon na makinig ng mga kwentong kababalaghan dahil tuwing maaalala ko po ang karanasan namin ng aking asawa, tumatayo po ang aking balahibo. Pero ang apo ko ay numero 1 fan ng inyong serye. At kapag nakikinig na siya ng mga kwento ng ating mga kababayan ay nahihiga siya sa aking tabi. Kaya napapakinggan ko rin ang mga kwento dito sa Sitio Pangil. Naisip ko na i-share ko na din ang aking naging karanasan tungkol sa mga aswang. Ipinaalam ko ito sa aking asawa at pumayag naman siya basta huwag ko raw tukuyin ang mismong baryo at bayan sa Quezon Province para hindi naman isipin ng ating mga kababayan na sinisiraan ko ang lugar nila. Nangyari po ito noong ako ay 25 anyos pa lamang. Pero bago ako magpatuloy, gusto ko lang itanong sa mga listeners ng sharing ito kung kilala ba nila ang shape-shifter na aswang na kung tawagin ay awok. Sa akala ba ninyo ay matatakbuhan niyo ako? Hindi, dahil mas mabilis ako sa inyo. Nagugutom pa ako kaya kayo ang gagawin ko kapunan. Walang iya kang awok ka. Pinatay mo na ang kapatid ko. Ngayon ay ayaw mo pa rin kami tigilan. Sige, lalaban na ako ng sabayan. Sige, Tio Romulo! Tagpasin mo ng itak ang awok na yan! Iganti mo ang aking ama! Mayabang na matanda. Hindi mo ko kakayaning labanan. Ikaw ang uunahin ko. Galit na dinamba ng aswang si Tio Romulo. Bago pa niya mataga iyon ay natumba na siya at nabitawan niya ang itak. Nagpambuno sila ng aswang na nasa anyong isang mabangis na baboy ramo na mayroong matatalim na pangil at matitigas pero matatalim na balahibo na siyang sumusugat sa kamay ni Tio Romulo. Nakita ko na higit na mas malakas ang aswang kaya dinampot ko ang itak at tinaga ko siya. Napaigtal ang aswang nang bumaon sa kanyang likuran ang talim ng itak. Galit na galit siya nang balingan ako, Sir Jupiter. Walang hiya ka, babae ka! Ang lakas na loob mo, nasaktan ako! Ikaw ngayon ang kakainin ko!
Sige, lumapit ka para tagpasin ko ang leg mo! Tumakbo ka na, Rosaline. Humingi ka ng tulong sa aking mga kapitbahay. Hindi mo makakayang labanan ang awok na yan. Hindi ko kayo pwedeng iwan, Tio Romulo. Pinatay na ng walang hiyang ito ang aking itay. Hindi ako papayag na pati kayo at patayin niya. Humanda kang halimaw ka. Papatayin kita! Talagang gusto mo ba una mamatay ha? Sige, pagbibigyan kita. Nandito kami! Sinasalakay kami ng aswang! Tulungan niyo kami! Maswerte ka pa rin at may mga dumating na estorbo. Pero hindi pa ito ang huli nating pagkikita, babae. Sinaktan mo ako. Hindi ko ito mapapalampas. Mabilis na tumakbo papalayo sa amin ang aswang na kung tawagin sa aming lugar ay awok. Natanaw ko pa siya habang papalayo dahil sa patuloy na pagkulog at pagkidlat na siyang nagbibigay ng liwanag sa pagkakataong yun. Di nagtagal ay tuluyan na siyang naglaho sa kadiliman ng gabi. Umiiyak akong lumapit kay Tio Romulo. Itinayo ko siya. Yun naman ang pagdating ng mga kapitbahay namin na armado ng mga itak at pamalo. Ang iba ay mayroong dala na mga flashlight. Nasaan ang awok, Mang Romulo? Doon siya tumakbo, Kapitan Oliver. Salamat at dumating kayo. Kung hindi, tsak na napatay na rin niya kami ni Rosaline. Oo nga po, Kapitan Oliver. Takot na takot ako. Akala ko ay wala nang tutulong sa amin habang sinasalaki kami ng halimaw na yon. Pasensya na kayo dahil sa lakas ng ulan at pagsabay pa ng kulog at kidlat. Hindi kagad narinig ang paghingi ninyo ng tulong. Nasugatan ko siya sa likuran. Tiyak na hindi pa siya nakakalayo. Sa direksyon yun siya tumakbo. Mga kasama, doon tayo pumunta ang awok. Galugarin ninyo ang lugar. Baka mamay maabutan pa ninyo ang salop na yun eh. Tio Romulo, Kapitan Oliver, ang aking itay. Patay na ang aking itay. Pinatay ng awok na yon. Halika na, Rosaline. Bumalik na tayo sa inyo. Tignan natin ang itay mo. Nagbalik nga kami sa aming bahay. Mabigat na ang aking mga hakbang nang muling pumasok sa aming pintuan. Hilam na ang mga mata ko sa luha ng tanawin ng papag kung saan nakahiga si tatay. Nakita ko ang maraming dugo na nakakalat sa sahig. Nang lapitan ko si itay, nakita kong nakadilat ang kanyang mga mata. Namatay siya sa sobrang takot. Nanlulumo akong napaupo sa upuang kahoy na naroon. Si Tio Romulo na ang humaplos sa mga mata ni itay para maipikit yun. Kawawa naman si Mang Julian. May sakit na nga na biktima pa ng aswang. Kung kailan naman kasi wala si Kuya Arthur, tsaka pa nangyari yung bagay na to. Hindi ko na tuloy alam ang aking gagawin. Kasama nga pala si Arthur sa mga sundalong ipinadala sa Pilipinas sa gera sa may Gulpo para sa repatriation ng mga Pilipino doon. Wala pa bang balita sa kanya? Wala pa po, Kapitan. Yung huling sulat niya noong nakaraang buwan, sasabi niya ay lumala daw ang gera doon. Wala po ulit sulat na dumadating. Ganun ba? O sige, pagtigil ng ulan lalakad na ako para pumunta sa punerarya sa bayan. Kapitan Oliver, wala po ako may pambabayad sa punerarya. Wala po akong hawak na pera. Pambili nga po ng pagkain at gamot ni Itay, kinakapos kami. Sige. Igagawa na lang natin ang kabawang itay mo. Kaya lang hindi rin siya pwedeng magtagal dito. Kailangan din siyang mailibing kagad kasi hindi naman siya naimbalsa mo. Magagamoy ang bangkay ng Kuya Julian. Ilibing na lang din natin siya kaagad, Tio Romulo. Hindi ko rin naman alam kung kailan darating si Kuya Arthur eh. Kinabukasan nga pagtigil ng ulan at sumikat ang araw. Nagbigay ng plywood at kahoy sa Kapitan Oliver. Si Tio Romulo at ang isa naming kapitbahay na karpintero ang gumawa ng kabaong ni Itay.
Tinulungan naman ako ng iba pa na palitan ng damit si Itay. Isinuot ko sa kanya ang paborito niyang barong kapag nagsisimba siya at makalipas nga ang ilang oras, nakagawa na ng kabaong sina Tio Romulo. Inilagay na namin doon si Itay at dinala na rin namin sa sementeryo. Nang ibababa na sa hukay ang kabaong ni Itay ay patuloy ang pagluha ako. Nag-iiyakan din ang mga kapitbahay namin na nakipaglibing. Tio Romulo, Kapitan Oliver, pwede po ba nabuksan niyo muli ang kabaong ni Itay? Bakit pa natin kailangan buksan ulit ang kabaon ng Itay mo? Gusto ko lang pambuhusan ng laso na buong katawan ni Itay para hindi na siya gambalain ng sino mang aswang na kumakain ng bangkay. Nako, hindi mo naman na kailangan na gawin yan, Rosaline. Masyadong masasalaula ang katawan ng iyong ama. Para na rin po ito sa katahimikan niya. Marami kasi mga tao ang mapagsamantala. Kahit na bangkay na pinag-iinteresan pa rin. Kapag kinain niya ang bangkay ni Itay, mamamatay na rin siya. Sige na po, Kapitan Oliver. Buksan niyo na po ang kabaong niya. Sige, sa palagay ko ay tama ka. Buhusan mo na rin ang laso pati ang bibig ng tatay mo para hanggang sa loob ng katawan niya ay mayroon. Nang mabuksan nga ulit ang kabaong ni Itay ay inilabas ko mula sa dala kong bagang matapang na laso na ginagamit ng mga magsasaka sa mga gulay at palay para patayin ang mga kulisap at uod. Binuhusan ko ang bibig ni Itay, kasunod ang kanyang katawan at ang kanyang sugat. Pero habang ginagawa ko yun ay umiiyak akong humihingi ng tawad sa kanya kasi alam ko na hindi nga yun maganda. Subalit kapag nalaman ng sino man na ganoon ang ginawa ko ay tiyak na walang sino mang aswang ang gagambala pa sa kanyang libingan. Huwag kang mag-alala, Itay. Ako na rin ang magpapaliwanag kay Kuya Arthur sakaling dumating siya at malaman niya ang ginawa kong ito sa'yo. Dapat nga pala, ay ganito ang ginawa sa mga kamag-anak natin na inilibing para sa mga aswang na kumakain ng patay at malalason sila o sakaling pakialaman nila ang mga bangkay. Sa bagay, totoo nga naman yan, Kapitan Oliver. Sige po, ibaba niyo na sa hukay ang kabaong ni Itay. Alam ko naman na mauunawaan niya ako kung bakit gano'n ang aking ginawa. Para din yun sa kanya. Wala na lalapastangan sa kanyang katawan. Rosaline, mauuna na ako ha. Baka kasi bumuhos pa ulit ang ulan eh. Maraming salamat po, Aling Marites. Bakit ba parang nangihina kayo at parang nahihirapang lumakad? Masakit po ba ang likod ninyo? Abay, hindi naman. Nangihina kasi ako dahil sa lagnat. Kahapon lang gumanda ang pakiramdam ko. Na malaman ko nga na namatay si Mang Julian Nakipaglibing ako kahit hirap akong lumakad. Ganun po ba? Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat ka ha. Nag-iisa ka na ngayon sa buhay. Ayon sa kwento ng Tio Romulo mo nataga mo daw yung awok na pumatay sa Itay mo. Oo nga po Nataga ko nga po siya. Kaya lang, nanghihinayang ako kasi hindi ko napuruhan. Sana man lang ay naiganti ko ang aking Itay. Ibang klase po kasi ang mga balahibo niya. Parang alambre sa tigas. Nako, mag-iingat ka kasi ang mga awok mapagtanim ng sama ng loob. Kaya kung may atraso ka sa kanila, hindi ka nila titigilan. Maraming salamat po sa paalala. Pero paghahandaan ko na siya sakaling bumalik man at magpakita sa akin. Titiyakin ko na tatablan siya ng itak na gagamitin ko. Ganyan nga, Rosaline. Maging matapang ka at matatag para ipagtanggol mo ang iyong sarili. Wala na po akong ibang maaasahan, Kapitan Oliver. Iniwan na nila ako. Sarili ko lang ang maaasahan ko sa mga pagkakataong ganon. Gagamitin ko na ang bendetadong itak na dating ginagamit ni Itay. Noon lang muling naalala ng lahat na dating pinuno ng manunugis ang aking Itay. Nang magkasakit siya ay tinago na lang sa baul ang kanyang mga kagamitan.
Kaya pala hindi na siya gumagaling sa kanyang karamdaman ay paulit-ulit siyang binabalikan ng awok para unti-unti siyang patayin. Sa paraang sinisip-sip niyo ng kanyang dugo at nito ngang huling pagkakataon ay tuluyan na siyang pinatay para kainin. Kaya nang umuwi ako sa aming bahay, kaagad kong kinuha sa ilalim ng kanyang papag ang isang baul. Nang buksan ko yun ay nakita ko ang mahabang itak na nakalagay pa sa bayna. Marahan ko iyong kinuha at pinagmasdan. Hinatak ko ang itak para maalis sa bayna at nakita kong may bahid pa ng dugo ang talim yun. Marahil ay dugo ng huling aswang na nakalaban ni Itay. Nakita ko rin sa kahon ang isang baril na mahaba. Alam kong kay Kuya Arthur dahil natandaan ko ang sinabi niya na karbin ang tawag sa baril na yon. Tao po! Tao po! Kayo pala, Mang Gabino. Magandang araw po. Ano po bang kailangan ninyo? Tungkol sa malaking pagkakautang ng iyong ama sa aking tindahan, Rosaline. Kailangan ko na sana ng pera. Alam kong wala na siya. Kaya ikaw na kanyang anak ang inaasahan ko magbabayad ng kanyang utang na 5,000 piso. 5,000 piso po? Oo, yun ang utang ng iyong ama. Eto ang listahan. Pera at bigas. Kasama na ang mga delata, yung nakuha niya sa tindahan ko. Ang pangako niya pag-uwi na lang daw ng kapatid mong si Arthur. Kailan ba kasi ang uwi ng kuya mo? Hindi ko po alam eh. Wala na nga rin po akong balita sa kanya. Mang Gabino, baka naman pwedeng bigyan niyo pa ako ng konting panahon para makalikom ng ganyang kalaking halaga at para mabayaran ko po kayo. O sige, pagbibigyan kita. Pero kung wala ka magagawang paraan para bayaran mo ko, may iaalok ako sa iyo kung gusto mo lang naman. Sige po. Ano po ba yun? Alam mo naman na matagal na akong byudo. Matagal nang nag-iisa. Ngayon ay nag-iisa ka na rin. Kung gusto mo, pwede tayong maging mag-asawa. Naku po, Mang Gabino. Pinag-iisipan niyo ba ang sinasabi niyo? Para ko na po kayong tatay eh. Gagawin ko na lang po ng paraan para mabayaran ko yung utang namin sa inyo. Konting panahon lang po ang hinihingi ko. Ay sige, kung yan ang pasya mo. Pero sinasabi ko sa'yo, kailangan mong ibalik ng buo ang pera ko, ha? Kasi kung hindi, patutubuan ko na yon. Nang makaalis si Mang Gavino ay nanlulumo akong naupaupo sa mismong pintuan ng aming bahay. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Gipit na ako. Kaya nang sumunod na araw nagpunta ako sa bayan para maghanap ng trabaho. Kahit tindera pa, pasukan ko na. Pero sa malas ay walang bakante sa mga tindahan doon kaya nagpatuloy akong mag-ikot-ikot doon. Hanggang sa mabangga ko ang isang lalaking balbas sarado, nakasuot ng army jacket, may dalang malaking bag, nakasuot ng itim na Ray-Ban. Naku miss, pasensya ka na ha. Hindi ko sinasadya na mabangga ka. Paano ba naman kasi kung saan-saan ka nakatingin habang naglalakad? Nakasuot ka pa ng salamin. Akala mo kung sino kang turista na namamasyal dito. Naku, tama ka. Hindi naman talaga ako taga rito kaya masasabing isa rin akong turista. Pasensya ka na ha. Ay nako, kung mamalasin ka nga naman, umalis ka nga sa dinadaanan ko. Dagdag ka pa sa problema ko eh. Ganda sana kaso suplada. Anong sinabi mo? Wala. Sarili ko kinakausap ko. Hinahanap ko yung terminal ng jeep eh. Doon sa banda doon. Dumiretso ka lang sa gilid ng palengke. Naroon ang mga terminal ng jeep. Kung anong biyaheng hinahanap mo, nandoon lahat. Nandun ba? Salamat ha. Teka, doon ka rin ba pupunta? Wala kang pake kung saan ako pupunta. Tinalikuran ko na ang lalaking yun. Naglakad ako at nag-ikot pa sa paligid ng palengke. Nagbabaka sakaling makahanap ng trabaho. Pero hanggang sa makaramdam na lang ako ng gutom, wala akong nakitang trabaho. Kaya naglakad na ako papuntang terminal ng jeep.
Pero talagang kumakalam na ang aking sikmura kaya nang mapadaan ako sa karinderya, pumasok ako. O-order na sana ako ng pagkain nang makita kong muli ang lalaking nakabangga ko kanina. Nakatingin siya sa akin, tapos mayroon siyang titingnan na larawan, kaya kinabahan ako. Naisip ko na baka mayroong masamang gagawin sa akin ng lalaking yon at kaagad akong lumabas ng karinderya. Miss, sandali lang. Huwag ka tumakbo. Miss! Saklolo! May masamang tao! Hinahabol ako! Teka, hindi ako masamang tao. Huwag ka tumakbo. May kailangan lang ako sabihin sa'yo. Saklolo! Tulungan niyo ako! Tulong! Rosalind! Bakit ka sumisigaw at tumatakbo? Nako, Kapitan Oliver. Mabuti naman at nandito ka rin sa bayan. Tulungan mo ako. Hinahabol ako ng masamang tao. Nasa bang taong sinasabi mo? Ayun siya. Teka, ano wala siya? Kanina naroon lang siya, Kapitan Oliver. Siguro natakot siya na makita niya ang may tutulong sa akin. Loko yun. Ang daming tao sa palengke. Gagawa pa ng kalokohan. Tsak na mapapatay siya ng taong bayan. Nang matiyak ko na nga na wala na ang lalaking humahabol sa akin ay nakahinga ako ng maluwag. Hingal na hingal ako dahil sa pagod at gutom. Sinabi ni Kapitan Oliver na sumama na ako sa kanya. Pauwi na rin naman siya pero kakain muna sa karinderya. Hindi na ako tumanggi nang yayain niya ako dahil sa totoo lang ay nagugutom na talaga ako. Nang makapasok kami ng karinderya at kumain ay naging malikot pa rin ang aking mga mata. Panay ang lingon ko sa paligid. Pakiramdam ko kasi ay hindi pa rin umaalis ang lalaking humahabol sa akin kanina. Kapitan Oliver, bakit nga pala nandito kayo sa bayan? Nag-report ako sa pulisya tungkol sa pagkamatay ng iyong ama at dun sa bagong kaso. Kagabi nawala ang anak ni Alibeba. Ano po kayang nangyari sa kanya? Nagpunta raw ito sa bayan. Gabi na, hindi pa rin umuwi kaya nagpunta na sa barangay. Tangganapin namin ay nakita doon sa gilid ng ilog. Patay na. Nabiktima na naman ang aswang. Kawawa naman siya. Ay, kahirap siguro mamatay sa pangil ng aswang. Nakakatakot. Ang sabi ko nga, baka pwede magpadala ng pulisya. Dito sa may lugar natin. Bilang katulong man lang sa pagruronda. Kaya nga lang, wala raw may papadala si Hepe. Ha? Bakit naman daw po ganon? Di ba tungkulin nila na bigyan ng proteksyon ang mga mamamayang nasasakupan nila? Ang mga pulis nila ay nakadeploy sa mga baryo na naman na humihingi ng saklolo. Hindi lang pala ang baryo natin ang nakakaranas ng panliligalig na mga aswang sa panahon na to. Kahit ang ibang baryo pala ay kaparehas ng ganitong sitwasyon. Sa sinabing yun ni Kapitan Oliver ay napabuntong hininga na lang ako. Talaga palang wala na kaming aasahan kung hindi ang aming mga sarili. Matapos nga na kumain kami ni Kapitan Oliver ay sumabay na akong umuwi sa kanya. May dala siyang owner jeep kaya nakatipid din ako sa pamasahe. Makalipas ang 2 oras nakabalik na kami sa aming baryo. Dumaan muna ako sa tindahan at bumili ng bigas bago umuwi. Malapit na ako sa aming bahay nang mapalingon ako sa pinanggalingan ko. Nagulat ako nang makita kong muli ang lalaking humahabol sa akin kaya nagmamadali akong umuwi. Isinara ang aming bahay. Kinuha ko ang baril sa baul at pumwesto ako sa pintuan ng aming bahay. Kaya nang tumapat sa bakura namin ang lalaki, Hanggang dito pala yung sinusundan mo ko, ah. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Ikaw ba si Rosaline? Yung anak ni Mang Julian? Aba, talagang inaalam mo ng tungkol sa akin, ah. Kung hindi ka aalis, papuputukan kita. Teka, sandali. Huwag mong itutok sa akin yan. Baka pumutok yan. Talagang puputukan kita. Ay, ang bihira ka. Pinaputukan mo talaga ako. Buti na lang at nakapagtago ako dito sa puno. Hindi ako masamang tao. Sa bayan pa lang kanina, sinusundan mo na ako. Ano ba talagang kailangan mo? Kaibigan ako ng Kuya Arthur mo. Galing ako sa ibang bansa, sa Gulfo.
Sundalo ka? Kasama ka ng Kuya Arthur ko? Oo. Pwede bang itabi mo yung baril mo? Pabayaan mo muna ako magpaliwanag. Lalabas ako dito sa pinagtataguan ko. Pero wag mo akong papuputukan. Kung hindi, aalis na ako. Sige. Lumapit ka dito. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nakataas ang mga kamay para patunayan na wala siyang masamang balak. Hindi ko naman binitiwan ang hawak kong baril hanggang sa makita ko ang mga kapitbahay namin na lumapit na sa amin nang marinig ang putok ng baril. Ipinakita ng lalaki ang larawan namin ni na Kuya Arthur at Itay Julian. Natatandaan ko na dinala yon ni Kuya Arthur bago pumunta sa giyera sa Gulpo. Kasunod nyo na inilabas din niya ang litrato nila ni Kuya na nakasuot ng mga uniforme ng sundalo. Kaya naniwala na ako na isa siyang sundalo at kaibigan ng aking kapatid. Ako si Sergeant Nestor Salvador, kaibigan ng kuya mo. Magkasama kaming pinadala ng ating gobyerno sa giyera sa Gulfo. Na makita kita sa bayan kanina, matapos tayo magkabanggaan. Naalala ko yung litrato nyo kaya sinundan na kita para kausapin. Kaso natakot ka eh. Kaya sinundan na lang kita dito. Kung kasama mo ang Kuya Arthur ko sa giyera sa Gulpo, nasaan ang kuya ko? Kasama mo ba siya? Oo, Rosaline. Kasama ko siya. Pambihira talaga si Kuya. Palagi ako sinusurpresa. Nasaan na ba siya? Kuya, lumabas ka na dyan. Huwag mo na siyang hanapin dyan sa labas. Hindi naman siya sasagot sa'yo eh. Teka. Hindi pa sabi mo kasama mo ang kuya ko? Nasaan na siya? Hindi kumibo si Sergeant Nestor, sa halip ay binuksan niya ang malaking bag na dala niya at inilabas doon ang isang kakaibang garapon na may papel na nakadikit sa ibabaw niyo na nakasulat ang pangalan ni Kuya Arthur. Natigilan ako habang nakatingin kay Sergeant Nestor. Malakas ang kabog ng aking dibdib. Nagtataka pa rin ako kung para saan ang garapong nasa ibabaw ng mesita. Halos mabingi na rin ako sa bulungan ng mga kapitbahay namin na nakikiosyoso. May nakasilip sa bintana at mayroong naroon sa pintuan. Ang iba ay nasa labas na ng aming bakuran. Yan ang abo ng katawan ng Kuya Arthur mo. Isa siya sa mga sundalong namatay sa giyera sa Gulfo. Nasabugan siya ng landmine, kaya nagkadurog-durog ang katawan niya. Ang mga sundalong namamatay doon, sinusunog at inilalagay sa garapon ng abo para may uwi sa kanilang pamilya. Kuya Arthur, bakit naman ang daya mo? Pinananabikan ko na magkita tayo muli sa iyong pagbabalik. Hindi na pala natin magagawa mamasyal sa bayan at manghuli ng mga isda sa ilog. Bakit ang daya ninyo na Itay? Ha? Iniwan niyo ako na nag-iisa. Bago siya mamatay, nangako ko sa kanya na kapag nabuhay ako at nakabalik ng Pilipinas, hahanapin ko kayo ng iyong ama. Nangako akong hindi ko kayo pababayaan. Wala na din ang aming Itay. Kililibing lang niya kahapon. Patay na rin ang Itay mo? Ano nangyari? Pinatay siya ng awok. Anong awok? Isa yung uri ng aswang na may kakayahang maganyong hayop. Pero ang madalas niyang ginagaya ay yung mga baboy ramong itim. Mabangis siya, may matatalim na mga pangil at ang balahibo niya ay matitigas at matatalim na kasing tigas ng alambre. Malaking pala naging kamatayan ng Itay mo. Oo, kaya nga gustong-gusto ko nang gumanti sa walang hiya na yon. Kaya lang hindi ko alam kung nasaan sila at kung paano siya papatayin. Kung ganun, ikaw na lang pala ang tatanggap ng tseke na galing sa ating gobyerno para sa kabayanihang ginawa ng Kuya Arthur mo. Ito ang tseke, galing sa headquarters. Malaking halaga yan na magagamit mo. Nang iabot sa akin ni Sergeant Nestor ang tseke ay hilam na sa luha ang aking mga mata. Nanginginig ang aking kamay na kinuha yon, tapos ay niyakap ko ang garapon kung saan nakalagay ang abo ni Kuya Arthur. Kasunod nyo nang inilabas pa niya sa kanyang bagang isang sertipiko ng pagkilala sa kabayanihan ng aking kapatid, kasama ang isang watawat ng Pilipinas. Kaya lalo akong naiyak.
Noon naman dumating sina Tio Romulo at Kapitan Oliver. Rosalie, sinong lalaki ito? Isa po siyang sundalo, Kapitan Oliver. Nakasama siya ni Kuya Arthur sa giyera sa Gulpo. Pero wala na po ang kuya ko. Namatay siya sa giyera at ito ang abo. Nagsunog niyang katawan. Nakakalungkot naman. Nakikiramay ako, Rosalie. Lakasan mo ang loob mo. Sana makayanan mo ang pagsubok na ito. Maraming salamat, Kapitan Oliver. Kahit hindi ko alam kung paano ako magsisimula, alam ko makakaya ko kasi nandyan pa naman ang Tio Romulo ko. Bukas sasamahan kita sa bangko kung merong branch sa bayan para mapalitan mo na yan at may deposito mo na sa pangalan mo. Pero ilibing na rin natin si Kuya Arthur sa pinaglibingan ni Itay para magkasama sila sa isang libingan. Sige. Kung ano mga gusto mong gawin, tutulungan kita. Salamat, Nestor. Dahil walang ibang tutuluyan si Sergeant Nestor ay doon ko na sa pinatuloy sa aming bahay. Ipinagamit ko sa kanyang dating kwarto ni Itay. Nang sumunod na araw ay dinala na namin sa sementeryo ang abo ni Kuya Arthur. Sa tabi ng libingan ni Itay na rin kami naghukay para doon na rin ilibing si Kuya Arthur. Matapos nyon ay nagpasama ako sa kanya sa bayan, sa bangko para ideposito ang pera sa pangalan ko pero nag-withdraw ako ng pambayad kay Mang Gavino bago kami bumalik sa baryo. Naabutan na nga namin na nasa pintuan ng aming bahay si Mang Gavino. Dumating na ang takdang araw ng palugid na hiningi mo, Rosaline, kaya bumalik na ako ngayon. Grabe ka naman, Mang Gabino. Pang 3 araw pa lang nang huli tayong nag-usap. Nandito na kayo kaagad? Ang sa akin lang naman. Kung meron ka ng pangbabayad ngayon. Meron na nga, Mang Gabino. Eto na po ang pera nyo. Maraming salamat po sa ginawa ninyong pagtulong sa aking Itay. 6,000 na po yan. Oh, may pera ka pala. Kung ganoon, hindi mo na pala kailangan ng alok ko. Hindi na po. Dumating na po kasi ang nobyo kong balikbayan. Eto nga po siya, oh. Si Nestor po. Hoy, Nestor, kausapin mo naman si Mang Gabino. Opo. Ako nga po ang nobyo niya. Napakamot na lang ng ulo si Mang Gavino nang mapatingin kay Sergeant Nestor. Matapos ay umalis na ito. Nang makapasok na kami sa loob ng bahay ay naghain na ako ng pagkain namin ni Sergeant Nestor. Bumili na kasi kami ng lutong pagkain sa bayan bago kami umuwi. Sabay na kaming kumain ng sandaling yon. Habang kumakain kami ay panay ang tingin ko sa kanya. Paano nga'y naisip ko ang awok na pumatay kay Itay. Naisip ko na sundalo si Sergeant Nestor. Alam ko na matutulungan niya ako pero hindi ko alam kung paano ko sisimulang sabihin. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Meron ba akong dumi sa muka? Meron. Yung makapal na bigote at balbas sa mukha mo. Para lang siyang dumi na nandyan eh. Ayaw mo bang alisin yan? Huwag ka mag-alala. Maalisin ko rin to. Pero hindi nga lang sa ngayon. Nestor, may hihingin lang sana akong pabor kung ayos lang sa'yo. Sige. Kung makakaya kong gawin, bakit hindi? Tulungan mo ako makaganti sa aswang na pumatay kay Itay. Hindi ako matatahimik habang buhay siya. At alam ko na babalikan din niya ako kasi nasaktan ko siya. Sige, tutulungan kita. Hindi ako alis rito hanggang kailangan mo ako. Igaganti natin ang Itay mo laban sa awok na yon. Maraming salamat, Nestor. Ngumiti lang ng tipid si Sergeant Nestor. Ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang pagkain. Matapos niyon ay pinakuha niya sa akin ang baril at ang itak na maaari niyang magamit para labanan ang aswang. Nilinis niya ang baril at pinuno ng bala ang magasin niyon saka ikinasa. Ang mahabang itak naman ay hinasa niya para muling manumbalik ang talim at kislap niyon. Nang tingnan pa niya kung ano pa ang nasa kahon ay nakita niya ang kalibre 45 na dati ring ginagamit noon ni Kuya Arthur.
Marami ding reserbang bala na naroon. Mayroon ding 2 granada. Nandito pa pala mga gamit ang Kuya Arthur mo. Pwede natin ito magamit laban sa sinasabi mong awok. Oo, dyan lahat inilagay ni Itay pati ang mga gamit niya sa panlaban sa mga aswang. Ganito na pala ang sitwasyon nyo dito. Bakit hindi kayo humingi ng tulong sa mga pulis? Ginawa na yan ni Kapitan Oliver. Ang problema lang wala nang maipapadalang pulis dito dahil nandoon na din sila sa ibang baryo na niniligalig din ng mga aswang. Kung ganun, hindi lang pala ang baryong to ang nililigalig ng mga aswang. Pati pala ang karatig na lugar. Ibig sabihin, hindi lang iisa ang aswang kung ganun. Gano'n na nga. Pero nagpapasalamat pa din ako kasi ilang gabi nang nakakaraan at hindi naman ako binalikan ng awok na yon. Pero ayon kay Kapitan, ay ang anak naman ni Aling Bebang ang napatay. Kung ganun, dapat na talagang putulin ang pag-aasik ng lagim ng aswang na yon. Marami pang inosente ang masasaktan at mamamatay kapag patuloy siyang mabuhay. Nang gabi nga na iyon, muling sumikat ang buwan. Umaambon ng mahina pero mainit ang singaw ng paligid. Kapag ganoong pagkakataon, alam na ng mga tao sa aming lugar na gagala na naman ng aswang na awok. Ganoon kasi ang paborito niyang panahon para mambiktima. Habang nakaupo sa labas ng bahay namin si Sergeant Nestor at nagbabantay ay dinalhan ko siya ng kape. Matapos ay naupo ako malapit sa kanya. Yung ibang tao dito, kapag ganitong oras na nasa loob na ng bahay, natatakot na baka salakayin ng awok. Pero ikaw talagang dito ka pa pumupwesto sa labas ng bahay. Hindi ka ba natatakot? Kapag nagkulong ako sa loob ng bahay, ano makikita ko? Paano ko makakaharap yung sinasabi mong awok kung magtatago ako? Salamat nga pala sa kape ha. Mapanlin lang na aswang ang awok. Gaya nga ng sinabi ko, nakakaya niyang gayahin ang anumang hayop na mababangis. At kumisan kaya rin niyang gayahin ang itsura ng isang tao. Kahit ano pa ang itsura niya, kapag tinamaan siya ng bala ng karbin, tsak nasasambulat ang katawan niya. O kaya naman saluhin niya ang granada ko. Maloko ka talaga. Para kang Kuya Arthur ko. Narinig mo ba yung malakas na alulong ng aso? Oo, kapag ganyan, tsak na meron siya nakikita na nakakatakot. Hindi yung alulong ang sinasabi ko. Yung huni ng ibon. Parang kakaiba yung tunog ng huni niya. Sabi no ni Itay, ang ibong wakwak daw yun, alaga ng mga aswang. Kapag narinig mo na parang nasa malapit lang siya, ibig sabihin ay nasa malayo pang aswang. At kapag malayo naman ang tunog ng huni niya, ibig sabihin ay nasa paligid mo ng aswang. Isa yan sa ginagawa nila para lituhin ang kanilang biktima. Kung ganun pala, nasa malayo ang aswang. Kasi yung tunog ng ibon, parang malapit lang sa atin. Para siyang nakadapo lang sa isa sa mga puno rito. Ganun na nga. Pero sa palagay ko nagkakamali ka, Rosaline. Pumasok ko na sa loob. Nasa paligid lang ang aswang. Nararamdaman ko. Hindi ako papasok. Di ba sinabi ko na sa'yo na gusto kong makaganti sa kanya dahil siya ang pumatay sa Itay ko? Kaya dito lang ako. Oo nga pala. Kapatid ka nga pala ng sundalo kaya matapang ka rin. O sige, tayong dalawa ang tumugi sa aswang na yan kapag nagpakita sa atin. Itinali ni Sergeant Nestor sa ilalim ng hawak niyang barilang malakas na flashlight. Matapos ay pinailaw yon kaya kung saan nakatutok ang baril niya ay doon magliliwanag. Kaagad naming inikot ang bahay. Wala namang kaming nakita kaya sa itaas ng puno itinutok ni Sergeant Nestor ang hawak niyang baril. Nagliwanag ang ibabaw ng puno. Nang makita namin ang ibong wakwak na naroon ay bigla yung lumipad palayo. Kasunod nyo ay nakarinig kami ng malakas na sigaw ng isang babae kaya nagmamadali kaming pumunta sa kalsada. Kaya pala nandito ang wakwak na ibon. Di naman pala ikaw ang bibiktimahin kundi sa bahay na yan. Tayo na. Tsaka kung naroon ang aswang at sinasalakay ang babae na humihiyaw at humihingi ng tulong. Tama ka nga. Malayo nga sa kanilang wakwak. Kaya naroon pala ang aswang. Sa bahay ni Elma. Naroon ang aswang. Doon sa bahay na yon. Sana hindi pa tayo uli. Dalian mo, Rosaline.
Sige, kasunod mo lang ako. Kaagad kaming nakarating sa bahay ni Elma at nakita nga namin na nasa bubungan ng bahay niya ay mayroong babaeng nakatuwad. Paano nga ay sinisilip na yun sa loob ng bahay si Edna? Kaagad yung inilawan ni Sergeant Nestor at kaagad na pinaputukan. Nasa pool sa tagiliran ng babae kaya naman tumalon ito mula sa bubungan. Mabilis kaming pumasok sa bakuran ni Elma. Nang pagkakataon namang yun ay nakatayo na ang babae. Nakita namin ang nagbabaga niyang mga mata at ang mahahabang pangil. Lumawik ang dila niya. Umangil yon para sindaking kami. Hindi mo ako matatakot, halimaw ka! Tikman mo ang bala ng baril ko! Ang galing mo palang pumaril. Sa pool mo na naman ang aswang. Sa lakas ng baril na yan, bulagta talaga siya. Huwag ka muna magsaya. Hindi pa tapos ang laban. Tignan mo, mabilis pa rin siya nakabangon at nakatakbo. Habulin natin siya. Sugatan na siya kaya hindi na siya makakalayo pa. May mga taong dumarating. Anong nangyari dito, Sargento? Kayo po pala. May aswang na sumalakay dito. Nasugatan ko siya ng malubha. Doon po siya nagpunta sa direksyong yun. Oo nga, Kapitan Oliver. Tsak na hindi pa nakakalayo ang babaeng yon. Tayo na mga kasama. Abay, habulin na natin siya. Yung iba naman ay maiwan dito. Baka mayroon pa kasamaan yun eh. Baka mamaya may sumalakay muli kay Elma kung sakaling umalis tayo lahat dito. Tama nga si Kapitan Oliver. Maiwan yung 3 tao dito. Tayo na, Rosaline. Habulin natin ang aswang. Mas maganda na ang laban ngayong marami na tayo. Tsak na hindi na siya makakatakas. Gamit ang malalakas na flashlight ay nasundan namin ang mga bakas ng dugo ng sugatang aswang. Tuloy-tuloy namin iyong sinundan hanggang sa makarating kami sa mapunong lugar kung saan nakita namin si Aling Marites na kausap ang sugatang aswang. Sa lakas ng boses ni Aling Marites ay dinig na dinig namin ang mga sinasabi niya sa aswang. Kaya pala ang tagal mong bumalik ay nasugatan ka. Tapos wala ka pa dalang pagkain. Sinabi ko naman sa'yo na gusto ko ang sanggol sa tiyan ng babaeng yon. Kunin mo para sa akin. Kasi hindi ako masyado makakilos dahil sa sugat ko sa likod. Ngayon ay alam ko na kung bakit masakit ang likod ninyo, Aling Marites. Dahil yan sa ginawa ko sa inyo nang biktimahin nyo at patayin ang itay ko. Nako, Rosaline, Kapitan Oliver, mabuti na lang at dumating kayo. Ay, tulungan niyo ako. Gusto nga akong biktimahin ng aswang na to. Hindi nyo na kami maluloko. Narinig na namin ang lahat ng pag-uusap ninyo. Isa ka rin palang aswang. Kaya pala palagi nakasara sa araw ang bahay mo. Palagi kang tulog. Kasi sa gabi ka gumagala. Isa kang salot na dapat ding mamatay. Pagbabayaran ninyo ang ginawa niyong pagpatay sa mga tao dito. Oo, tama kayo. Ako nga ang aswang na gumagala dito. Ang tagal ko kayong naloko, ano? Pero tapos na ang panluloko mo ngayon. Dahil tatapusin na kita! Nang paputukan ni Sergeant Nestor si Aling Marites ay humarang ang sugatang aswang kaya doon tumama ang bala ng baril. Galit yung sumalakay sa amin kaya nagkaroon ng pagkakataong makatakbo si Aling Marites. Nang malapit na sa amin ang babaeng aswang ay sinibat ito ni Kapitan Oliver. Tinamaan siya sa tiyan. Kahit marami na yung sugat ay patuloy pa rin ang pagsugod kaya inasinta na yon ni Sergeant Nestor sa ulo. Nang tamaan yun sa ulo, bumulagta na yon. Saglit na nagkikisay bago tuluyang namatay. Kaagad naming hinanap sa kakahuyan si Aling Marites pero nakalayo na siya sa lugar na yon. Sayang, hindi pa natin nasukulong walang iyong matanda na yon. Sana inaiganti ko na si Itay. Sa palagay ko hindi na siya babalik dito. Lalo na nga't alam na ng mga taong baryo na siya ang aswang. Sirain na natin ang bahay niya para wala na sa pagtaguan. Mas maganda kung sunugin na lang, Kapitan Oliver. Baka kasi meron pang aswang na nagtatago ron, kagaya ng namatay na aswang na ito. Tama nga si Sergeant Nestor. Baka nga mayroon pa silang kasamahan na doon nagtatago. Mga kasama, tayo na sa bahay ni Aling Marites. Nagkaisa nga ang mga tao na puntahan ang bahay ni Aling Marites na yari sa kahoy at pawid. Kaagad na pinaligiran yun ng mga tao. Sinindihan ang paligid kaya nagsimula na iyong
masunog. Mula sa loob ng bahay, lumipad palayo ang dalawang malalaking ibon na kulay itim. Mula sa silong ay nabulabog din ang dalawang malalaking asong itim na kaagad na tumakbo palayo para hindi masunog. Hindi umalis doon ang mga tao hanggat hindi natutupok ang buong bahay. Noon namin muling narinig ang nakakatakot na alulong ng aso. Sunod-sunod yun. Maaring ang asong itim na nakita nating tumakbo palayo sa nasusunog na bahay ang may gawa ng mga alulong na yun. Normal lang yan sa mga aso na nawalan ng tirahan. Umiiyak sila. Pero hindi sila mga ordinaryong aso. Mga halaga sila ng aswang na si Aling Marites. Sigurado ako hinahanap nila kanilang amo. Sa ganung paraan ay matatagpuan sila ni Aling Marites eh. Sa palagay ko hindi pa tapos ang problema natin sa kanya, Kapitan Oliver. Alam ko na sa mga oras na to ay nag-uulol na yun sa galit dahil napatay natin ang kasama niyang aswang at sinunog pa natin ang bahay niya. Tama ka dyan. Kaya lalo nating pagbutihin ang pagbabantay sa buong baryo. Ugali pa naman ang mga aswang na tapusin ang kanilang mga bagay na nasimula. Mag-iingat ka, Rosalie. Alam ko naman yun, Kapitan Oliver. Kaya nga palagi naman ako nakahanda. Hindi na ako matatakot sa kanya, lalo pangat andito si Sergeant Nestor para tulungan ako. Di nagtagal ay dumating ang 3 kababaryo namin na nagbantay kay Elma. Naalaman namin na mabuti naman ang kalagayan nito. Hindi nakuha ng aswang ang sanggol sa kanyang tiyan. Kaya ipinasya na namin ni Kapitan Oliver na muling magronda sa buong baryo. Matapos nyon ay nagbalik na sa harapan ng plaza ng baryo sina Kapitan Oliver. Kami naman ni Sergeant Nestor ay umuwi na sa aming bahay. Nang makarating kami sa bahay ay naupo ulit kami sa upuang naroroon. Maraming salamat sa tulong mo Ngayong nandito ka, parang kasama ko na din ang kapatid ko. Naipangako ko sa Kuya Arthur mo na gagawin ko ang lahat para tulungan kayo. Kaya kahit magsakripisyo ko ng buhay ko, gagawin ko para mabayaran ko ang utang na loob ko sa kanya. Utang na loob? Anong utang na loob mo sa Kuya Arthur ko? Nung nasa gera kami sa gitna ng disyerto sa Gulfo, naapakan niya ang landmine. Bago yung sumabog, tinulak niya ako palayo. Padapa akong bumagsak kaya nang sumabog yun, natamaan ng Kuya Arthur mo at ang iba pa naming kasamahan. Nakaligtas ka dahil sa Kuya Arthur ko? Oo, at bago siya namatay, inihabili niya kayo sa akin. Aray, bakit mo ako sinampal? Kung hindi ka niya itinulak, kung iniligtas niya ang kanyang sarili, baka ngayon ay buhay pa siya. Nakakainis ka. Diyan ka matulog sa labas ng bahay. Rosalie naman, buksan mo pintuan. Malamok dito. Uy, mahirap matulog dito. Pambihira ka talaga. Tama nga ang kwento ng Kuya Arthur mo. Kapag may topa ka, ganyan ka talaga. Kahit anong katok ni Sergeant Nestor sa pintuan namin ay hindi ko na siya pinagbuksan. Umiyak ako sa aking kwarto. Muli kong naramdaman ang lungkot ng pagkawala ni na Kuya Arthur at Itay. Hanggang sa makatulog ako. Lumipas ang mahabang oras. Nagising ako. Pumapasok na ang liwanag ng sikat ng araw sa siwang ng bintana sa kwarto ko. Nakiramdam ako sa paligid. Tahimik na tahimik. Nang lumabas ako ay hinanap ko si Sergeant Nestor. Wala na siya. Noon ako biglang kinabahan. Naisip ko na baka umalis na siya at nagbalik na sa kanila dahil hindi ko pinapasok sa bahay kagabi. Hanggang sa matanaw ko siyang paparating, pasan ng isang galong tubig. Nakahubad siya kaya natulala ako dahil iba na ang itsura niya. Nag-ahit na siya ng balbas. Oh, ba't ganyan ang tingin mo sa akin? Kala mo ba umalis na ako? Oo, iyon ang iniisip ko kanina. Hindi kasi kita nakita kaagad. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko sisirain ang pangako ko sa Kuya Arthur mo. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, Sarge, ang gwapo mo pala, no? Kapag wala kang bigote at mahabang balbas.
Tiyak kung kapag nakita ka ng asawa mo may in love ulit yun sa'yo. Wala pa akong asawa. Kagaya ng Kuya Arthur mo, hindi kami nagkaroon ng pagkakataong makapanligaw dahil pagkatapos kaming isabak sa Mindanao, pinadala naman kami sa Gulfo. Ha? Talaga? Kung ganun matandang binata ka rin. Grabe ka naman makapagsalita. Matandang binata talaga? Syempre, kung kaedad mo ang Kuya Arthur ko, 30 anyos ka na ngayon. Sa palagay mo ba hindi ka pa matandang binata? Sayang naman ang lahi mo. Ang gwapo mo pa naman. Mabuti naman at kumiti ka na rin. Kagabi, nagalit ka sa akin. Sinampal mo pa nga ako. Pasensya ka na sa akin Nabigla lang ako. Naisip ko rin naman kagabi na kahit hindi ka itulak ni Kuya Arthur ko mamamatay pa rin siya. Kasi siyang nakaapak sa landmine. Siguradong patay ka rin. At kung nangyari yon, baka wala nang tumutulong sa akin ngayon. Kaya nga utang ko sa kuya mo ang buhay ko ngayon. Kaya hindi ako sisira sa pangako ko sa kanya. Lalo na ngayon nag-iisa ka na lang. Hindi kita pwedeng iwanan mag-isa rito. Maraming salamat, Sergeant Nestor. Kapag tayo lang dalawang nag-uusap, Nestor na lang. Masyado naman formal kung Sergeant Nestor pa yung tatawag mo sa akin. Ano, pwede ba yan? Sige, kung yan ang gusto mong itawag ko sa'yo. Siya nga pala, anong gusto mong iluto ko na ulam para sa tanghalian? Pupunta ako ng tindahan Maraming bagong paninda si Aling Maring kapag ganitong araw. Gusto ko sinigang na isda kung meron doon. Okay, sige. Bibili ako ng bangus. Masarap yung isigang. Nakita ko ang matamis ng ngiti sa labi ni Sergeant Nestor nang iwanan ko siya. Naglakad ako papunta sa tindahan. Nang makarating ako sa tindahan ay bumili ako ng isda at gulay na pangsahog sa lulutuin kong sinigang na bangus. Pati sampalok at siling berde, bumili din ako. Paalis na ako sa tindahan nang mapansin ko ang isang lalaki at isang babae na nakatingin sa akin. Ngumiti siya, pero dahil hindi ko siya kilala, hindi ko siya pinansin. Humakbang ako palayo sa kanila. Ay nako, nakasuot lang ako ng Ray-Ban, hindi na ako pinapansin. Para bang hindi naging kaklase nung high school. Hoy Rosaline, kamusta ka na? Ha? Ako bang kinakausap mo? Oo naman. Tinatawag ko na nga yung pangalan mo, di ba? Ikaw ang kinakausap ko. Ano, hindi mo ako natatandaan? Sobra ba yung pinagbago ko? Pasensya ka na. Hindi ko talaga matandaan kung sino ka Ako si Reden. Reden Pastrana. Taga-kabilang baryo lang ako. Naging magkaklase tayo nung second year high school. Yung palagi nagtitinda ng bayabas at siniguelas. Oo. Natatandaan na kita. Ikaw yung sumakitan dyan kasi ikaw din yung kumain ng tinda mong bayabas. Tapos nakadumi ka sa shorts mo. Oo, ikaw nga yun. Uy, ang laki ng ipinagbago mo Hindi ka na ba nagtitinda ng bayabas ngayon? Uy, ikaw naman. Huwag mo nang ibinabalik yung nakaraan. Huwag mo nang ipaalala yung mga nakakayang araw na yun, Ikaw naman, naalala ko lang kasi. Bakit man nandito ka? May hinahanap ka ba? Kami nitong asawa ko, naghahanap ng bahay na mabibili dito sa lugar ninyo. Baka may alam ka. Wala akong alam na binibentang bahay dito Maraming bakanting bahay dyan kasi umalis na ang mga may-ari. Pero hindi ko lang alam kung ibinibenta nilang mga bahay nila. Bakit naman nag-aalisan ng mga ibang mga tao dito? Dahil sa mga aswang na gumagala at nambibiktima ng mga taga dito. Natakot na yung iba kaya umalis at inabandona na ang mga bahay nila. Naku, nakakatakot naman pala dito, Sa bagay sa aming lugar nga, ganito din May mga napapabalitang mga aswang. Pero wala namang nabibiktima doon. Hindi kagaya dito. Kaya nga kung hahanap ka ng bahay na may bibili, huwag na dito sa amin. Doon ka na lang sa inyong baryo kung mas tahimik doon. Ganun ba? Oo, sige, maghahanap na lang kami sa ibang lugar. Sa aming baryo kasi wala namang binibenta Kaagad naman akong naglakad palayo kina Riden. Nang muli ko silang lingunin ay nakita ko na nakatingin silang dalawa sa akin. Bahagya ko siyang ngumiti at kumaway kaya naman ipinagpatuloy ko na ang paglalakad pauwi sa aming bahay. Nang makarating ako sa amin ay kaagad kong nilinis ang isda at isinalang sa kalan gamit ang mga kahoy na sinibak ni Sergeant Nestor.
Kaya matapos ang isang oras ay nakaluto na kami ng tanghalian. Sabay na kaming kumain. Hindi kagaya noong mga nakaraang araw ay seryoso kami. Ngayon ay pareho kaming nangungulit sa isa't isa. Tignan mo tong uso ng bangus, oh, tulis. Para bang sinasabi na, Nestor, halikan mo ako! Halikan mo ako! Kaya sinupsup ko naman. Sarap pala ng bibig niya. Kamalas naman bangus. Hindi na niya mararamdaman ng mga halik mo kasi wala na siya. Sarap pa pala magluto. Kinaganahan tuloy ako kumain. Siguro kung matagal pa ako dito, tsak tataba na ako. Tama lang naman na kumain ka na madami. Dahil mamayang gabi, sigurado na mapupuyat na naman tayo. Rosaline, alerto ka. Parang may narinig ako malakas na angil ng aso. Oo, naririnig ko rin. Ay, pambihira naman oh. Ngayon lang tayo nakakain na masarap, tapos iistorbohin pa tayo. Nagulat kami ni Sergeant Nestor nang biglang mawasak ang dingding namin na lawanit sa tapat ng lamesa. Paano ay binangga iyon ng malaking asong itim kaya tumaob ang lamesa pati ang mga pagkaing naroon. Mabuti na lang at alerto kami. Kaagad na nakalayo doon kaya hindi kami nasagpang ng asong itim. Kaagad kong kinuha ang itak at tinaga ko ang aso pero mabilis siyang nakailag. Muling lumabas ng bahay. Naisara naman kaagad ni Sergeant Nestor ang pintuan. Nakuha niya ang kanyang baril at pinakiramdaman ang paligid. Dalawang aso umiikot dito, Rosaline. Daig pa nilang nauulol. Sa palagay ko sila ang alaga ni Aling Marites. Tama ka nga, pero sa tingin ko hindi sila pangkaraniwang aso. Matatalino sila at nauutusan ng aswang. Umalis ka dyan. Nandiyan na yung isa. Dito ka, madali. Itong bala kong tikman mo. Nasa pool mo ba siya, Nestor? Oh, tinamahan ko siya. Tignan mo, may tumalsik na dugo. Kasunod nyo ay natahimik muli ang paligid kaya nagkakatinginan kami ni Sergeant Nestor habang nakikiramdam. Marahan akong sumandal sa dingding habang hawak ko ang itak. Nang makita ko ang maliit na butas ay sumilip ako. Laking gulat ko nang makita kong nakatayo ang malaking aso sa tapat ko mismo. Bago pa ako nakaiwas ay lumusot na sa dingding ang kamay ng malaking aso at nahawakan ako sa braso. Pilit akong hinahatak palabas kaya naman naging mabilis ang kilos ni Sergeant Nestor. Pinaputukan niya ang dingding sa mismong tapat ng malaking aso na humahatak sa akin. Alam kong tinamaan ni Sergeant Nestor ang aso pero hindi pa rin yun bumitiw sa akin kaya tinaga ko yun ng hawak kong itak. Naputol yun. Sabi ko na nga ba hindi siya pangkaraniwang aso. Tingnan mo, naputol niyang kamay. Hindi ba kamay ito ng tao? Hindi lang masyadong mapapansin kasi sobrang kapal ng balahibo. Tama ka nga. Kaya kung sa katawan lang sila tatamaan ng bala, hindi sila mamamatay. Dapat ulo nila ang pasabugin. Tara sa labas. Mas makakalaban tayo ng maayos kapag nasa labas tayo. Makikita natin kung nasan sila. Tirik na tirik ang araw, kaya wala silang pagtataguan. Mag-iingat ka, Nestor. Wow, parang nag-aalala ka para sa akin. Ayos yan. Mas gaganahan ako makipaglaban. Alam mo, sabi ko nga dati sa Kuya Arthur mo nung pinakita niya sa akin yung litrato niyo, liligawan kita kapag nakauwi kami ng bansa. Sabi niya sa akin, bahala raw ako. Kaya, pwede ba kitang ligawan? Ikaw talaga, puro kakalokohan. Nasa labas ang ating kalaban. Malalaman mo yan kapag natapos na ang problema ko. O sige, tatapusin ko ng madali ito. Umanda kayo sa akin, mga hangal kayo. Marahan kaming lumabas ng bahay. Malikot ang aming mga mata habang hinahanap namin ang dalawang aswang na nasa anyong malalaking aso. Hindi namin sila nakita. Kahit sa bubungan ng aming bahay, hinanap namin ang mga aswang pero hindi rin namin sila makita. Maya-maya ay sumenya sa akin si Sergeant Nestor. Itinuro ang mga patak ng dugo na papunta sa likuran ng malalaking puno. Kaya naman dahan-dahan kaming lumapit sa puno habang nakaumang ang baril na hawak niya. Pagdating namin sa puno ay wala rin kaming nakitang aswang. Pero nang may pumatak na dugo sa aking noo ay napatingala ako. Naroon ang isang aswang na kaagad tumalon.
Nestor! Nasa taas ang aswang! Umilag ka! Natamaan mo siya sa ulo! Patay na ba siya? Salamat, Rosalina. Kung hindi mo siya nakita, baka hindi na ako nakailag at syak na nakagat ako ng aswang na to. Magaling at alerto ka rin kaya mo nagawa makailag at mabaril siya. Iba talagang kumilos ang isang sundalo. Meron pa tayong kalaban. Yung isang aswang na naputol ang kamay. Tsak na nasa paligid lang siya, kaya huwag ka maging kampante. Oo nga pala. Nasa na kayang walang hiya na yun? Rosaline, hindi lang pala sila dalawa. May 4 pa silang kasama. Tumingin ka sa likuran mo, doon sa mataas na damuhan. Nakasilip ang ulo ng 4 pang mga aswang na naganyong aso. Ay, Diyos ko, oo nga. Hindi kaya nanghingi na ng tulong si Aling Marites sa mga kagaya niyang aswang para sa lakayin tayo. Pwedeng ganun na nangyari. Kalita siya sa mga taga rito, lalo pa nga't sinunog na ang bahay niya. Kaya humanda ka, papalapit na sila sa atin. Yung aswang na naputulan ng kamay, ayun din, Nestor. Maaning siyang tumawag ng tulong. Ayun na sila. Dito ka lang sa likuran ko at papuputokan ko sila. Ang liliksi nilang kumilos. Inilagan lang nilang mga bala mo. Mas mahirap pala tong kalaban kaysa sa mga rebelde. Kasi mga tosing bilis kumilos sa mga hayop na ginagaya nila. Teka lang, tingnan mo. Bigla silang tumigil sa pagsugod. Dahil nakita nila na paparating na ang mga taong baryo na nakarinig ng putok ng baril ko. Nang mapalingon ako sa likuran namin ni Sergeant Nestor ay nakita ko nga ang mga taong baryo na paparating sa pangunguna ni Kapitan Oliver. Armado rin na mga itak at sibat ang mga tao. Nang muli kong lingunin ang mga aswang ay nakita kong umatras na sila hanggang sa mawala sa makakapal na damuhan. Noon lang ako nakahinga ng maluwag. Pakiramdam ko ay mabubuwal ako. Mabuti na lamang at nakakapit ako sa balikat ni Sergeant Nestor. Kaagad din naman niya akong nasalo sa bewang ko kaya hindi ako tuluyang bumagsak. Rosaline! Sargento! May narinig kami putok ng baril. Anong nangyari dito? Ibang klase mga aswang dito sa inyo, Kapitan Oliver. Kahit araw nagagawang sumalakay. Meron pang 5, Kapitan Oliver. Putol lang kamay nung isa. Sasalakay pa sana sila sa amin. Pero nang makita na paparating na kayo, ay umatras na sila doon sa makapal na damuhan na yon. Mga kasama! Sa direksyon daw yun nagpunta ang mga aswang. Kalugarin ninyo ang damuhang yun. Baka nandiyan pa yan eh. Mas mabuti nang nakakasigurado tayo. Akala ko nung una, ordinaryong aso lang yung umaligid sa amin. Pero nang mataga ni Rosaline ang kamay ng isa, natiyak ko mga aswang sila. Sa palagay ko, kailangan mo nang umalis sa ating baryo, Rosalie. Natitiyak kong ang mga aswang na yon ay mga kaanak ni Aling Marites. Nagagalit sa iyo dahil sa ginawa mong pananakit sa kanya. Pero ipinagtanggol ko lang ang sarili ko at si Tio Romulo ng mga pagkakataong yun. Tsaka pinatay niya ang itay ko. Katwiran lang nila kanilang pinakikinggan. Hindi sila titigil hanggat hindi ka pa nila napapatay, Rosalie. Kapitan Oliver, sa palagay ko, ang buong baryo na ang target nila. Hindi lang si Rosaline. Kasi bago pa ako dumating rito, meron na silang napatay at nabiktima, hindi ba? Oo nga, Kapitan Oliver. Si Elma ay pinagtangkaan din nila. Kaya lang ay natulungan natin. Kaya alam ko na kahit umalis ako dito, ay hindi pa rin matatahimik ang baryong to. Patuloy pa rin gagala dito ang mga aswang. Kami mga sundalo, kapag may mga nangyayaring patayan na kagagawa ng mga rebelde, sinusuyod namin ang isang lugar na posibleng pinamumugaran nila. Ganun din ang gawin natin sa lugar na ito. Suyurin natin ang buong baryo para malaman natin kung nasan ang lungga nila. Tama si Sergeant Nestor. Kapag nalaman natin ang kuta nila at napatay silang lahat, magkakaroon na tayo ng katahimikan. Tama. O sige. Mga kasama, magdala kayo ng mga armas. Maliban sa itak at sibat ay magdala rin kayo ng mga pailaw kagaya ng flashlight, asin, at lalo na yung bawang na pwede natin ipaglaban sa kanila, ha? Kapitan Oliver, makita tayo sa plaza pagkatapos ng 1 oras. Paghahanda lang din kami ni Rosaline ng mga armas na kakailanganin natin dalhin. Sasamantalayin natin tirik pa ang araw para makakilos tayo na maayos. Kalugarin na natin ang buong baryo. Nang makaalis na sina Kapitan Oliver, kaagad kaming pumasok sa loob ng bahay. Hindi na muna namin inasikaso ang mga nabasag na mga gamit. Kinuha ni Sergeant Nestor ang malaking baul sa ilalim ng papag ni Itay at binuksan yun.
Inilabas doon ang lahat ng mga armas pati ang bandolier na ginagamit ni Kuya Arthur, kung saan doon nakalagay ang lahat ng magasin ng karbin. Doon din nakasabit ang 2 granada. Kinuha din niya ang kalibre 45 at nilagyan ng magasin matapos ay iniabot niya sa akin. Marunong ka bang gumamit ito? Oo, nung nandito pa si Kuya Arthur at nasa bakasyon siya, madalas kami nagpa-practice bumaril sa ilog. Pero yung kalibre 38 ang gamit ko. Mas madali kasi para sa akin pag yun ang gagamitin eh. Nasa na yung baril na yun? Nandun sa kwarto ko, sa ilalim ng mga damit ko. Sandali lang at kukunin ko. Oh, eto ang baril oh. Tingnan mo. Marami pa bang bala yan? Oo, mga 10 pa yung reserba, tapos puno na ng bala ang mga butas ng revolver niya. Mabuti kung ganun. Dali mo yan. Tago mo sa katawan mo. Mas maganda sa bandang likuran. Gamitin mo lang kung kailangan ha. 2 naman yung itak na nandito. Tigisa tayo. Penditado naman yata yung mga ito, hindi ba? Oo, lahat yan ay napabindisyon na ni Itay. Lahat na masasamang nilalang na tamaan yan ay siguradong masusugatan. At kung malalang tama, ay tsak na mamamatay. Mabuti. Basta huwag kang lalayo sa akin ha. At kung sakali na may mangyaring hindi maganda, tandaan mo lang, Rosaline. Mahal kita. Ako? Mahal mo? Pambihira ka naman. 1 linggo pa lang yata tayo magkasama, minahal mo na ako kaagad. 1 linggo pa nga lang tayo nagkita ng personal. Pero ilang buwan na mula nang ipakita sa akin ni Arthur yung litrato mo, nagustuhan na kita. Pinapangarap ko na makilala at makasama ka. Plano nga namin ng kuya mo na i-date kapag uwi namin galing Gulfo. Kaya lang, ako na lang yung nakauwi. Ganun ba? Nakakabigla naman ang pagtatapat mo ng pag-ibig kung kailan na nasa ganito tayong sitwasyon. Marami na akong pinagdaan ng laban. Pero sa totoo lang, ngayon lang ako nakaramdam ng kaba. Siguro dahil kakaiba yung kalaban natin ngayon. Hindi sila ordinaryong tao. Basta, kung gusto mong panindigan ang pangako mo kay Kuya Arthur, gawin mo ang lahat para matupad yun. Sige, gagawin ko yan. Pero pangako mo sa akin na kapag natapos na ang problemang to, sasama ka na sa akin at pakakasalan ako, ha? Ha? Ano? Oh, bakit ganun? Syempre, matutupad ko yung pangako ko na aalagaan kita at hindi pababayaan kung magiging asawa kita. Hindi ako kumibo, pero lihim akong natutuwa dahil sa totoo lang ay nahuhulog na rin ang kalooban ko kay Sergeant Nestor. Hindi ko lang ipinapahalata kasi nga ay kailan lang naman kami nagkakilala. Pero ngayong alam ko na ang talagang damdamin niya sa akin kung matapos na ang problemang ito ay sasama na ako sa kanya kagaya ng gusto niyang mangyari. At makalipas nga ang seryoso naming pag-uusap ay nagsuot na ako ng jacket na korduroy at pantalong maong. Isinukbit ko sa bandang likuran ng aking bewang ang baril at ang mga reserbang bala ay inilagay ko sa aking bulsa. Si Sergeant Nestor naman ay isinuot na ang bandolier. Nakahanda na rin siya. Tayo na, nakabalik na sila, Kapitan Oliver. Nandiyan na sila sa labas ng bahay. Sige, nakahanda na rin ako. Tayo na, Sargento. Pwede na natin simulan ang plano natin habang may araw pa. Kapitan Oliver, ayon sa kwento ni Rosaline, may mga bahay na iniwan na ng mga taga rito para lumipat sa ibang lugar, tama ba? Sinubukan nyo na bang pasukin yung mga bahay na yun? Hindi pa. Baka kasi malaman ng may-ari ang gagawin namin eh. Baka magreklamo ang mga yon. Kapitan Del Barrio kayo. Kailangan nyong gawin yon para sa kaligtasan ng inyong nasasakupan. Tignan nyo nga yung nangyari kay Aling Marites. Kapitbahay nyo lang, pero hindi nyo alam na isa palang aswang. Tama si Sergeant Nestor, Kapitan Oliver. Baka nga ang mga inabandon ng bahay ay lihim ng pinagtataguan ng mga aswang nang hindi natin nalalaman. Kaya madali para sa kanila ang gumala at sumalakay dito sa atin. Kagaya na lang ng mga aswang na sumalakay sa amin kahit tirik ang araw. Sige, yun ang gagawin natin. Unahin na natin ang 2 abandonadong bahay sa bukana ng baryo. Ilang buwan na mula nang iniwan yun ng may-ari. Doon tayo! Tayo na!
Sumunod naman ang lahat kay Kapitan Oliver. Una naming pinuntahan ang 2 bahay na abandonado sa bukana ng aming baryo. Pagpasok pa lang namin sa bakuran ay kaagad na napansin ng matalas na mga mata ni Sergeant Nestor ang paggalaw ng bintana ng bahay. Bahagya kasi iyong bumukas at nang mapatingin kami roon ay biglang sumara. Mukhang hindi tayo nagkamali, Kapitan Oliver. May mga tao nga sa bahay na ito. Kailangan na nating puwersang pasukin to. Sige, kung yun ang dapat natin gawin. Mga kasama, paligiran natin ang bahay. Tatyakan ninyo ang pinto. Yun talaga ang gagawin ko, Kapitan. Humanda kayong lahat. Baka nandito na ang mga aswang na hinahanap natin. Sige, pasukin na natin. Teka. Parang wala namang tao dito sa reto. Tahimik na, tahimik. Talaga bang may nakita kang bukas na bintana? Oo, Kapitan. Hindi yun magagawa ng hangin lang. Tsaka walang hangin, oh. Alam ko may nagbukas at nagsara nun. Doon sa kwarto ni Store. Baka nandun sila. Alerto kayo. Bigla pa namang sumasalakay ang mga aswang. Dito ka lang sa likuran ko, Rosaline, na. Papasukin ko ang kwarto. Pagpasok nga ni Sergeant Nestor sa loob ng kwarto ay biglang tumalon sa harapan niya ang pusa kaya sa gulat niya ay napaputokan niya yun. Hindi naman tinamaan ang pusa kaya tumakbo na palabas ng bahay. Napatingin sa akin si Sergeant Nestor. Sinenyasan niya akong buksan ng malaking aparador na naroon habang nakatuon ng kanyang baril. Kaya marahan akong lumapit sa aparador at binuksan ko yun. Muli kaming nagulat nang mula roon ay tumumba ang isang taong patay na. May kagat ng aswang sa leeg. Diyos ko po, patay ng taong to, Nestor. Kung ganun tama nga ako, may aswang na nagtatago rito. Tama ka nga, Sargento. Ang mga abandonadong bahay ang ginagawa nilang taguan. Pero nasaan ang mga aswang? Pwedeng hindi pa siya umuwi at pwede rin namang nandito pa rin siya sa loob ng bahay. Pero meron pa siyang sikretong taguan. Kaya yun ang hahanapin natin. Ayun sa kusina, mayroong mga patak ng dugo. Sariwa pa mga dugong yun. Sa palagay ko nasa drum ang aswang. Doon nagtapos sa mga patak ng dugo. Hoy, aswang! Alam ko nandiyan ka sa loob ng drum. Lumabas ka dyan. Kung hindi, bibistayin ko ng bala ang drum na yan. Labas! Tama ka nga, nasa loob siya ng drum. Nagulat ako nang lumabas ang aswang. Siya ang aswang na naputulan ko ng kamay kaya hanggang ngayon ay patuloy iyong nagdurugo. Galit na galit siya nang muli akong makita kaya nang marahan siyang umalis sa drum. Akala namin ay susuko na siya na maayos pero desperado siyang sumugod sa amin kaya pinaputokan na siya ni Sergeant Nestor. 2 bala ng carbine ang tumama sa dibdib ng aswang. Pero patuloy pa rin iyong lumalapit sa akin. Nang malapit na siya sa akin ay saka siya bumagsak. Namatay siyang dilat ang mga mata. Sigurado ako mga kasamahan niya ay nagtatago pa sa ibang mga abandonadong bahay. Matatalino sila. Hindi nagsasama-sama sa isang lugar para kung may ganitong problema, hindi sila mauhuling lahat. Kung gano'n ay pasukin natin ang iba pang mga abandonadong bahay. Dalian lang natin dahil malapit na kumalat ang dilim. Mahihirapan tayo kapag madilim na. Magiging delikado rin yun para sa atin. Kailangan na nating ituloy ito kahit abutin tayo ng gabi, Kapitan. Kailangan natin silang mahuli o kaya naman maitaboy palayo ng baryo. Kapag nagawa natin yun, tsak na hindi na nila iisipin bumalik dito, lalo na kapag nalaman nila na ang mga tao rito hindi na natatakot sa kanila. Oo nga, Kapitan Oliver. Putulin na natin ang kasamaan ng mga aswang na yan. Lalo na si Aling Marites. Baka siyang tumawag sa mga dayuhang aswang na yan para dito maghasik ng gulo. Napakasama niya para ipagkanulo ang sarili niyang baryo. Mabuti na lang at natuklasan nating siya pala ang salot. Pero habang buhay siya, hindi tayo matatahimik sa lugar na to. Nang lumabas kami ng bahay ay agaw dilim na. Kasunod naming pinuntahan ang 2 bahay na matagal na ring walang nakatira. Bago pa kami nakapasok sa bakuran ay nagtalunan na sa mga bintana ang 2 aswang. Nakita naming lahat kaya naman nagkagulo na kami. May mga taong humabol sa isang aswang at kami naman ay hinabol namin ng isa pang aswang. Nagpunta sa matalahib na lugar ang isa at ang isa naman ay sa kakahuyan.
aswang, Nestor. Huwag mo nang hayaang makatakas pa. Ang bilis niyang tumakbo. Hindi ko masinta. Habulin na lang natin. Tumatakas na sila dahil alam nilang desperado na tayong mahuli silang lahat. Dalihan natin bago tuluyang makalayo yan! Tayo ng isang aswang, Kapitan Oliver. Hinahabol ng mga tauhan mo. Tayo na, bilisan niyo! Nestor, may isang aswang pa. Ayun, sundan natin. Nagmamadali kong hinabol ang ikatlong aswang na nagpakita. Isa yung awok na nag-anyong baboy ramo. Inakala ko na kasunod ko na si Sergeant Nestor. Hindi pala dahil patuloy niyang hinabol ang isang aswang. Sina Kapitan Oliver naman ay hinabol ang isa kaya nang matiyak kong nag-iisa lang ako ay kaagad akong tumigil sa pagtakbo. Nang maramdaman din ng aswang na nag-iisa lang ako ay biglang tumigil sa pagtakbo. Humarap siya sa akin. Galit na tumindig at matapos ay galit na sumugod kaya naman napaatras ako. Hinawakan ko ng mahigpit ang itak. Sige, sumugod ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Benditado ang itak na hawak ko. Halika, lumapit ka sa akin. Tikman mo ang talim ng aking itak. Hindi ko siya tinamaan. Iniwasan lang yung pag-atake ko. Rosaline! Hindi mo kakayanin ang aswang na yan! Tumakas ka na! Reden, nandito ka rin? Oo, nandito ako para tulungan ka! Tumakbo ka na! Huwag ka na mag-aksaya ng panahon! Susugurin ka na niya, mamamatay ka kapag nakagat ka niya! Ano pang iniintay mo? Halika na! Sige, nandyan na ako. Dalian mo! Bilisan mo! Nang makalapit nga ako kay Reden ay hinawakan niya ako sa kamay at tumakbo kami ng mabilis. Patuloy naman kaming hinabol ng aswang. Wala nang lingon-lingon, sumunod na lang ako kung saan ako hatakin ni Reden. Parang wala na akong panahon para mag-isip pa. Ang mahalaga sa akin makaligtas sa pagkakataong yun. Matakasan ang aswang na humahabol sa amin. Hanggang sa makarating kami sa likuran ng malaking puno ng mangga. Magpahinga na muna tayo rito. Pagod na ako. O sige, magpahinga na muna tayo. Paano ka nga pala nakarating dito? Paano mo nalaman na nandun ako? Diba, naghahanap nga ako ng bahay na mabibili. Meron ako nakuha, yung nandun sa dulo ng baryo. Sa akin na yung bahay na yun eh. Ganun ba? Maraming salamat Iniligtas mo ako sa aswang na yun. Huwag ka na magpasalamat. Ginawa ko lang talaga yun kasi yun ang utos sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sino ang nagutos sa'yo? Yung tiyahin ko. Gusto niya kunin kita ng buhay. Reden, ayun na ang aswang. Papalapit sa atin. Huwag ka matakot. Kasama ko yan. Ha? Kasama mo sila? Ngumiti ng nakakatakot si Reden tapos ay nanlisik ang kanyang mga mata kaya nabalot ng takot ang buo kong katawan. Hindi ko na maigalaw ang aking mga kamay. Nakatitig na lang ako sa mga mata ni Reden. Parang nahipnotismo ako. Kasunod yun ay naramdaman ko na lang na sinuntok niya ako. Tinamaan ako sa panga kaya nahilo ako at nawalan ng malay. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng isang bahay. Nangigala ko ang aking mga mata, nakita ko si Reden na kasama ang kanyang asawa at isa pang lalaki. Reden, bakit dinala mo ko dito? Anong kailangan mo sa akin? Hindi ba sinabi ko sa'yo na inutos sa akin na daling kita dito ng buhay sa akin tiyahin? Kaya yun ang ginawa ko. Sinong tiyahin ang sinasabi mo? Kumusta ka, Rosaline? Nagkita tayong muli. Aling Marites? Reden, siyang tiyahin mo? Kung gano'n iaswang ka rin. Oo. Ang mapapangasawa ko, ang pamangkin ni Tia Marites. Kaya sa kanya ako nahawa ng pagiging aswang. Pero mabuti kang tao, Reden. Bakit ka pumayag na maging aswang? Aaminin ko sa'yo na nung una hindi ko ginustong maging ganito. Pero nang matanggap ko na yung aking kapalaran, nagustuhan ko na rin yung pagiging aswang. Ang pagkakaroon ng ganitong katauhan ay parang isang kapangyarihan. Kapangyarihan pala para sa iyo ang pagiging aswang. Mga kampon kayo ng kadiliman.
Maraming buhay na yun yung kinuha, pero patuloy pa rin kayo sa paghahasik ng lagim. Dahil ang mga pangkaraniwang tao ang pagkain namin. Kung wala kayo, hindi rin kami mabubuhay. Huwag kang mag-alala. Magiging pagkain ka rin kagaya nila. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakaligtas kayo sa mga krimeng ginawa nyo. Huwag niyong isiping magaling kayo kung nanalo kayo sa labang ito. Dahil darating ang araw, may darating na mas magaling sa inyo. Mamamatay din kayo. Oy, parang natatakot ka na. Alam mo kasi na malaki ang atraso mo sa akin, di ba? Dahil sa'yo, hanggang ngayon may masakit ang likod ko. Hindi gumagaling ang sugat. Sa palagi ko ay bendetado rin ang itak na yon ni Romulo na ginamit mong pantaga sa akin. Ipinagtanggol ko lang ang aking sarili at si Tio Romulo kaya nangyari yon. Pinatay mo rin ang aking ama kaya dapat lang na maghirap ka muna ng matagal sa sugat na yan bago ka mamatay. Bigla akong sinampal ni Aling Marites. Napabiling ang aking mukha. Kaagad kong naramdaman na namanhid ang bahaging yon ng aking pisngi. Tapos ay sinabunutan niya ako. Inilapit niya sa aking tenga ang kanyang mukha. Pinahaba niya ang kanyang dila at dinilaan ang aking leeg. Sobrang takot nang nararamdaman ko kaya napaiyak na lang ako. Mamamatay nga ako sa sakit pero uunahin na kita. At para masaya ay uunti-untiin ko ang iyong kamatayan. Nasisiyahan ako kapag ang aking biktima ay takot na takot. Kapag ginawa mo yan, hindi ka titigilan ni Nestor. Papatayin ka din niya. Sinong Nestor? Iyon dahil yung sundalo dito. Magagawa lang niya yon kung makikita niya pa ako. Dahil ang plano namin, pagkatapos kong patayin ay aalis na kami sa lugar na to. Delikado na kami dito. Napakasama mo talaga, Aling Marites. Kampon ka ng Diablo. Kampon ba ng Diablo? Tikman ko nga kung masarap ang dugo mo. Nang kagatin ako sa kamay ni Aling Marites ay naramdaman ko ang pagbaon ng mga pangil niya. Napasigaw ako sa sakit. Ramdam ko rin na sinipsip niya ang aking dugo. Tapos ay tuwang-tuwa siyang tumayo. Pinahid ang dugo sa kanyang labi. Matapos ay nagtungo sa bintana at tumingala sa langit. Nakita niya na maliwanag na ang sikat ng buwan. Bilog na bilog yun. Masarap talaga ang dugo ng kaaway. Mamaya, pagsapit ng 12:00 ng gabi, ikaw ang gagawin naming hapunan. Biyernes ngayon, Tia Marites, at Petsa 13. Parang alam ko na ang iniisip mo. Gusto mo ba siyang iaalay sa bilog na buwan? Tama ba ako? Tama ka, para lalo tayo maging malakas. At pagkatapos ng ritual, ay tsaka natin kakainin ang hangal na to. Tama ka nga dyan, Tia Marites. Pero sa palagay ko, hindi na mangyayari ang iniisip ninyo. Dahil sa mga sandaling to, ay patuloy akong hinahanap ni Nestor at tiyak ko na makakarating sila dito. Anong ibig mong sabihin? Plano na namin pasukin ang lahat ng mga abandonadong bahay dito sa baryo. Naisip kasi namin na baka sa mga ganito nagtatago ang mga aswang. Napatay na nga namin ang isa ninyong kasama na nahuli naman sa abandonadong bahay sa bukana ng baryo. Napakangal mo, Reden! Bakit hindi mo yung sinabi sa akin? Pasensya na. Nakalimutan ko. At ngayong nawawala ako, ay tiyak na paparating na sila dito. Ito lang hindi pa napapasok ng mga tao. At para madali nila tayo makita, ako na ang gagawa ng hudyat. Mula sa likuran ko ay kinapako ang baril. Pero muli akong nabigla nang malaman ko na wala na ang baril sa aking likuran. Kaya pala ay nakuha na ni Reden nang mawalan ako ng malay at pasanin niya ako. Nanlulumo akong napatingin kay Reden nang ipakita niya sa akin ang baril. Ito bang sinasabi mong gagawin mong paghuhudyat? Oh, sa'yo na. Inalisan ko na yan ng bahala nang makuha ko sa bewang mo. Ayan na yung baril mong walang silbi. Ang yabang mo, Rosaline. Ano ka na ngayon? Reden, magbantay kayo mabuti at baka may umaaligid na sa lugar na to.
Salamat at binalik mo sa akin ang baril ko, Reden. Naging pabaya ka rin eh. Gusto ko lang na malaman mo na meron pa akong mga reserbang bala sa aking bulsa. Nagulat sina Reden at Aling Marites nang damputin ko ang baril at kaagad na malagyan ng 3 bala. Kaagad kong ikinasa at pinaputok. Tinamaan ko ang kasama nilang aswang. Sina Aling Marites naman at Reden ay kaagad na nagtago. Tumakbo ako sa likuran ng cabinet. Binuno ko na ng bala ang bawat butas ng kalibre 38. Tapos ay muli akong nagpaputok. Walang nagawa sina Aling Marites kung hindi ang magtago. Sa bilis ng kilos nila, hindi ko sila tinamaan. Pero hindi na yun ang mahalaga sa akin. Ang gusto ko lang ay makagawa ng ingay na maaaring makarinig sa mga naghahanap sa akin. Nang makita ko ang gasera, kinuha ko ito at ibinato sa loob ng bahay. Nagsimulang umapoy ang kurtina ng bahay. Hangal ka talaga, Rosaline! Umanda ka sa akin! Papatayin kita! Sige, lumapit ka. Pasukin mo ako dito para pare-pareho tayo malitsyon sa apoy. Lapit na hangal na aswang. Salubungin mo ang bala ko! Kumilos ka, Reden! Habulin mo ang babaeng yon! Papalabas na siya ng pintuan! Ako na bahala sa kanya, Tia Marites. Umanda ka sa akin, Rosaline! Talagang ginagalit mo ko, ha? Sige, may hawak pa akong isang gasera. Lumapit ka sa akin. Lapit! Rosaline, nandito na ako! Nestor, dumating ka na. So kasi narinig mo mga ingay na ginawa ko. Pati ang pagsusunog ko dito. Pasensya ka na kung ngayon lang kami nakarating. Hinanap ka namin kung saan-saan. Hindi ko naisip na nabihag ka pala ng aswang. Hanggang sa marinig namin ang malalakas na putok ng baril galing dito. Nang makita naman ni Reden at Aling Marites na nakapasok na sa loob ng bahay si Sergeant Nestor ay nagsumiksik sila sa madidilim na bahagi ng bahay. Tahimik kaming nakiramdam ni Sergeant Nestor kung saan na nagsisiksik ang mga aswang. Muli ay itinali niya ang malakas na flashlight sa ibabaw ng kanyang baril. Kaya kung saan niya itututok ang baril ay maliwanag niyang makikita yun. Wala na akong bala. Heto 45. Ikaw nang gumamit niyan. Basta huwag ka nang aalis sa likuran ko, ha? Oo, dito lang ako sa likod mo. Aling Marites, bakit parang natatakot ka na magpakita? Kanina tapang-tapang mo ah. Sa akala mo ba ay makakaligtas ka pa dito? Hindi na. Sumilip ka sa paligid mo. Napapaligiran na ng mga taong baryo ang lugar na to. Dumating na ang katapusan niyo, Aling Marites. Pagbabayaran niyo ang lahat ng buhay na inutang niyo sa mga taga rito. Nang buksan nga ni Sergeant Nestor ang flashlight sa ibabaw ng kanyang baril at itinutok sa kusina ay nakitang naroon sa likuran ng lamesa si Aling Marites kaya kaagad na pinaputukan pero nakailag yon at nakatakbo sa hagdanan. Sina Reden naman ay nasa likuran ng malaking cabinet. Pinaputukan din ni Sergeant Nestor. Hindi rin tinamaan dahil sa maliksing kumilos ang mga ito. Tumakbo sa isang kwarto. Nang pumasok sa loob si Kapitan Oliver ay nagdesisyon kami na tugisin naming dalawa sa ikalawang palapag ng bahay si Aling Marites at si Sergeant Nestor naman ang sumunod kina Reden. Magkasunod kami ni Kapitan Oliver nang umakyat sa hagdanan. Dalawa pa lang kwarto dito, Kapitan Oliver. Saan kaya dyan pumasok si Aling Marites? Hindi ko rin alam. Mas mabuti pang pasukin na natin na parehong kwarto para malaman natin. Sigurado, nandyan yan sa isa dyan. Malakas naman itong flashlight ko eh. Mga hangal kayo! Talagang ayaw niyo akong tigilan, ha? Umanda kayo ngayon! Ikaw ang mamamatay ngayong halimaw ko! Tatagpasin ko talaga ang leg mo! Ikaw ang lalapain ko! Nagpambuno sina Kapitan Oliver at Aling Marites. Hindi ko tuloy maiputok ang hawak kong baril. Nag-aalala ako na baka si Kapitan Oliver ang aking tamaan. Kaya nang makita ko na nabitawan niya ang itakay yun ang aking kinuha. Nang magkaroon ako ng pagkakataon ay muli kong tinaga si Aling Marites na tinamaan sa balikat. Nang bumao ng talim ng itak sa kanyang katawan ay nagulat siya. Napaatras nang umaagos ang dugo niya sa katawan. Galit siyang humarap sa akin para sumugod. Iyon naman ang pagkakataong hinihintay ko
para paputukan siya. Para ito sa itay ko at sa mga tao naging biktima mo, Aling Marites! Mamamatay ka na! Angal ka talaga, Rosaline! Natapos din ang paghahasik mo ng lagim. Sa wakas ay naiganti ko ng aking itay, Kapitan Oliver. Patatangimik ng kanyang kaluluwa. Oo, Rosalie. Di ako masaya na si Mang Julian sa nangyaring ito. Tayo na. At hanapin na natin si Sargento Nestor. Oo nga pala. Nasaan na kaya siya? Ano na nangyari sa kanya? Kasunod yun ay narinig namin ni Kapitan Oliver ang dalawang malalakas na pagsabog. Nang lumabas kami ng kwarto ay nakita namin ang malaking apoy na kumalat na pala sa buong bahay. Nataranta ako habang nakatingin sa kusina kung saan doon ko nakitang nagpunta kanina si Sergeant Nestor. Sa kapal ng usok, hindi ko na siya makita pa. Nestor! Nasaan ka na? Naririnig mo ba ako? Kailangan na natin lumabas ng bahay, Rosalie. Malaki na ang sunog. Kapag hindi pa tayo lumabas ngayon ay baka makulong tayo at mamatay dito sa apoy. Pero Kapitan Oliver, wala pa si Nestor. Baka nandyan pa siya sa loob. Masyado na malaki ang apoy. Nasusunog na ang buong bahay. Baka na, nauna na siya lumabas sa atin. Tayo na. Baka nag-aalala na siya sa labas. Sige po, Kapitan Oliver. Nang makita namin na babagsak na ang nagliliyab na kisame ay kagad kaming tumakbo palabas ng bahay. Eksaktong nakalabas kami ay nagkaroon pa ng malalakas na pagsabog na lalong nagpalakas sa apoy sa buong bahay. Nang malaman ko na wala pa sa labas si Sergeant Nestor ay natiyak kong nakakulong na nga siya sa nasusunog na bahay. Gusto ko sanang bumalik sa loob pero pinigilan na ako ni Kapitan Oliver. Kapitan Oliver, pabayaan mo na ako bumalik sa loob. Nandun pa si Nestor. Baka nasugatan siya na malumaki. Hindi siya makalakad palabas. Babalik ako sa loob. Huwag ka nang magpumilit na bumalik, Rosalie. Nakita mong natupok na ng apoy ang buong bahay. Gusto mo bang mamatay? Nestor! Nestor naman eh. Bakit naman hindi ka nag-ingat? Di ba sinabi mo sa akin na hindi mo ako pababayaan? Di ba hindi mo ako iiwanan? Nangako ka na kahit anong mangyari, tutuparin mo yung pangako mo sa kuya ko. Pero nasan ka na? Natupok na ang buong bahay. Tiyak ako. Kasama na siya sa mga nasunog na aswang na nandyan sa loob. Kapitan Oliver, bakit naman sa ganitong paraan pa nawala si Nestor? Kung kailan naman mahal ko na siya. Hanggang sa huling sandali, pinaglingkuran niya ang kanyang bayan. Isa siyang sundalo na nagsakripisyo ng buhay para sa ating baryo na matagal nang nililinlang ng mga aswang. Saludo ako sa sundalong kagaya niya. Sige na, Rosalie. Tayo na tumuwi. Sige po, nauna na kayo. Dito na lang po muna ako. Nang mag-alisan na ang mga tao ay nanatili pa rin ako sa harapan ng natutupok na bahay. Hanggang sa sumikat ang araw, tupok na ang bahay. Muli akong napaluha habang pinagmamasdan ang paligid ng lugar. Makalipas ang mahabang oras ay umalis na ako roon at umuwi sa aking bahay. Kaagad akong pumasok sa loob ng aking kwarto at padapa akong bumagsak. Umiyak akong muli doon habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Sergeant Nestor. Hanggang sa makatulog ako dahil sa matinding pagod at buyat. Mahimbing ang naging tulog ko. Mabilis na palang lumipas ang maghapon at gabi na ulit.
Bakit ka umiiyak? Kasi nangako ka sa akin na kapag natapos na yung aking problema, isasama mo na ako at aalis na tayo sa lugar na to. Payag naman ako eh. Kaya lang, nasan ka na ba? Nandito lang ako. Hindi naman ako umalis ha. Nestor! Nestor! Nagising ako at iminulat ang aking mga mata. Binanggit ko pa ng ilang ulit ang pangalan ni Sergeant Nestor, pero nang igala ko ang aking paningin ay nalaman ko na nasa kwarto ako. Panaginip lang pala ang lahat. Noon ko naisip na nakasama nga pala siyang natupok sa nasunog na bahay. Dahil sa kalungkutan, muli akong umiyak. Bakit ka umiiyak dyan? Hindi mo pa ba ayusin ang damit mo para makaalis na tayo? Kung panaginip ka na uli, sana'y huwag na ako magising. Alam mo naman na mahal kita. Bakit ka namatay? Bakit hindi ka lumabas ng bahay na yon? Sinamahan mo pa ang mga aswang hanggang sa kamatayan. Sino bang namatay? Sino bang nasunog? Ikaw, namatay ka na sa sunog. Nananaginip ka pa ba, Rosaline? Gumising ka na nga. Hindi ba ito panaginip? Buhay ka ba talaga, Nestor? Oo, buhay ako. Nakaligtas ako kasi may basement pala yung bahay na yun. Doon ako nagtago na magsimula na mag-apoy yung buong bahay matapos kong pasabugan ng granada yung 3 aswang. Kung ganun, buhay ka nga. Maraming salamat sa Diyos at nakaligtas ka rin. Aalis tayo sa baryong to. Pabayaan mong manatili sa kanilang isipan ang ginawa kong pagsasakripisyo para sa kanila. Para sa susunod na may gumala pang aswang dito, makakaya nilang harapin dahil tutularan nila ako. Ngumiti lang ako ng matamis matapos ay yumakap na ako kay Nestor. Nang gabi rin yon, umalis na kami sa lugar na yon. Sumama ako sa kanya sa kanilang bayan. Makalipas ang ilang buwan, nagpakasal kami at nabuhay ng maligaya. Tinupad niya ang pangako sa aking kapatid na hindi ako pababayaan kailanman. At yan po ang aking naging karanasan, Sir Jupiter. Sana po nagustuhan niyo ang aking kwento. More power po sa inyong channel. And God bless. Thank you.